Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. May mga panahon sa buhay natin na parang maayos naman tayo sa panlabas. Kaya lang magulo ang ating kalooban. Na parang sinasabi ng puso natin na okay naman ako at sumusunod naman ako. Paano kung nais ng Diyos ay hindi lang yung maayos tayo, kundi o gumagawa tayo, kundi ang puso natin. Sa Ebanghelyo makita natin na tinuligsa na naman ng mga Pariseo itong mga alagad ni Jesus dahil sila ay kumakain na hindi naghuhugas. Kaya't sabi ni Jesus, ang mga taong ito ay gumagalang sa akin sa labi, pero ang kanilang puso ay malayo sa akin. Maaring ganun ka rin, kapatid, ganun din ang nararamdaman mo ngayon, na maayos ka sa panlabas, ikaw ay religyoso o religious, gumagawa ka ng tama, nakikitaan ka ng kabanalan, nagiging mabuti ka sa iyong mga pagsasalita, sa iyong mga galaw. Kaya lang, sa kaloob-looban mo, kaloob-looban natin, merong nakatagong galit, may nakatagong inggit, may nakatagong mga malalamig na pananampalataya, may mga nakatagong mga negatibong plano o pag-iisip. Ang paalala ng Diyos sa atin ngayon ay, oo, mahalaga na gumawa din tayo, pero ang pinakamahalaga sa Kanya ay yung relasyon natin, yung puso natin sa Kanya. Gaano ba kalalim ang ating relasyon sa Diyos? Ano ba ang mas nauuna? Ang relasyon ba natin sa Diyos? O yung mga ritual na sinusunod natin? O yung pagpapakita? O yung nasasabi ng ibang tao? Minsan kasi, tayo ay apektado kung ano ang nasasabi ng ibang tao, hindi yung nasasabi ng Diyos. Kaya ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon ay unahin natin na ayusin yung kaloob-looban natin. Mas importante yung pagsunod sa kalooban niya. Yung pagpapadama ng awa, bahagi ng kanyang pag-ibig kaysa mga tradisyon, mga ritual na alam natin, akala natin ito yung dapat na uuna. Oo, mahalagang mga to. Kaya lang, ang pinapaalala ng Diyos sa atin ngayon, yung puso natin. Gaano kalinis ang puso natin para sa Kanya. Kaya't manalangin tayo. Panginoon, malimit sa aking buhay. Ang aking inaatupag ay yung aking panlabas lamang na pinapakita. Dahil ayaw kong may masabi ang ibang tao. Gusto kong makita nila na maayos ako. Pero ngayon at pinalala mo, Panginoon, mas uunahin ko pala ang aking kalooban dahil dito nagmumula ang mabuti at tama kung galing sa aking puso. Kaya tulungan mo ko, Panginoon, na magawa ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapaalala. Tumang aking kailingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasamang Banal Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay hiniling ko po na ibahagi natin sa social media at gawin natin viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media araw-araw. Kung meron isang salita o isang inspirasyon na gusto mong ilagay dito sa comments, ay pwede mong isulat at sasamahan kita sa dasal. Sa mapagpalang araw sa iyo sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.